Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Wizards. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan. Mga balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Gabi ng Lunes, March 23, 2026. Sa ating pong headlines, halaga ng piso na itala sa bagong record low. Palitan nagsara sa 60 pesos and 30 centavos sa bawat US dollar. Mega big time oil price hike kasadong ipatupad muli bukas. Gasolina tataas ng 6 pesos and 47 centavos kada litro. Diesel 11 pesos and 88 centavos kada litro. Ano ba yan? 5 pisong rollback sa bawat litro ng diesel at gasolina. Abay, buti pa tong isang small oil player, ha? Ipatutupad daw po ng Petrogas simula bukas. Grupo ng mga jeepney, bus, TNVS at motorcycle taxis nagkasa ng 2 araw na nationwide transport strike sa March 26 at 27. Simpleng graduation right sa gitna ng oil crisis ipinagutos ng Department of Education. Opisyal na pagsisimula ng tag-init, idineklara na ng Pag-asa. Wala na ba si Amihan? Wala na. Ay, susapo. 15 anyos na dalagita nakitang patay sa loob ng isang factory sa Pasig City. Sa TNT Global News, 4 na ambulansya sinunog sa London. Itinuturing na anti-Semitic hate crime. Sa sports, NU Bulldogs, tinapos daw po ang winning streak ng FEU Tamarao sa UAAP Season 88 Men's Volleyball. Sa TNT Showbiz, Rocco Nasino naghulat sa kanyang electric bill. Pero pokwang idinaan na lang sa pagsasayaw ang bayarin. TNT. Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ibayo pang bumulusok sa panibagong all-time record low ang ating piso kontra dolyar. Ito po'y matapos namang magsara ang forex trading sa palitan na 60 pesos and 30 centavos sa bawat US dollar. Natapyasan na panibagong 20 sentimos ang halaga ng ating piso matapos na maitala ng Huwebes ang palitang 60 pesos and 10 centavos sa bawat dolyar. Ang patuloy na paghina ng ating piso kontra dolyar ay bunsod daw po ng matinding epekto na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan sa digmaan ng US-Israel kontra Iran. Unang sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat pumalo sa 60 pesos ang bawat dolyar dalaman sa tataas lamang halaga ng utang ng Pilipinas.
Inanunsyo naman ng Department of Energy ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo bukas, araw ng Martes, ang increase sa halaga ng gasolina ay 6 pesos and 47 centavos bawat litro. 11 pesos and 88 centavos naman sa bawat litro ng diesel at 13 pesos and 66 centavos sa kada litro ng kerosina. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, patuloy na umaapela ang ahensya sa mga oil company na panatilihing utay-utay o staggered ang pagpapatupad ng price increase. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng pumalo ng hanggang 1 peso and 30 o 130 pesos ang kada litro ng halaga ng diesel ngayong linggo. Sana naman gayahin ito ng iba pang mga oil companies, ano ha? Alin? Kung kaya ng Petrogas, sabay kaya din siguro ng mga ng Big Three, ha? Ito small oil player. Magpapatupad ng rollback, ha? Magpapatupad daw po ng tapyas presyo bukas ang Petrogas sa makaragdagang panilang sangay sa bansa. Sa abiso po ng Petrogas, 5 pesos bawat litro ang magiging rollback sa diesel at gasolina epektibo alas 6 ng umaga. Bukas suya na March 24. Bukod sa ilang piling sangay ng Petrogas sa Metro Manila, nauna na pong nag-adjust ng halaga nung pang nakalipas na linggo. Ang bawas presyo po ay pairal din sa kanilang mga sangay sa mga sumusunod na lugar sa Lingayen, Mabini, Bugalyon at Alaminos, Pangasinan. Gayon din sa Calatagan, Batangas, Silang Cavite at sa Dolores, Mangilag at Macalelon, Quezon. Epektibo rin ang 5 pesos rollback ng Petrogas sa kanilang mga istasyon sa Visayas at Mindanao. Abay, Very good. Gayahin naman ng iba pang mga oil company, ano ha? Alam mo lang, Please naman, moderate your greed, ha? Naiisip ko nga yung Petrogas. Kung kaya ng Petrogas, Yes. ibig sabihin, hindi naman sila malulugi. Oo. Diba? So kung kaya nila, mas kaya nung mas malalaking oil company. Exactly. At may sample na eh. Kumbaga may pattern na ito nakapagbaba. Pero for sure, hindi ito malulugi. Oh, bakit hindi magawa ng iba? Yun nga ay sus apo. Abay, wag naman kayong maging manhid. Big Three, lalo na Big Three, yung Shell, Caltex, saka Petron, at iba pang mga oil companies dyan. Samantala, kasadong magsagawa ng mas malawak na 2 araw na nationwide transport strike ang iba't ibang grupo ng jeepney, bus at TNVS drivers simula sa March 26 hanggang 27. Ayon kay Piston President Modi Floranda, kasunod dito ng kanilang naunang kilos protesta noong nakaraang linggo upang igiit ang sa pamahalaan ng kagyat na aksyon sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa Middle East sa ilalim ng bagong buong alyansa na No to Oil Price High Coalition. Magsasama-sama ang mga grupong kagulong o yung Motorcycle Taxi at Delivery Riders, Bus Employees Association of the Philippines at Laban TNVS upang ireklamo ang matinding dagok sa kanilang kabuhayan. Kabilang sa kanilang mga pangunahing hirit ang pansamantalang pagsususpindi sa value-added tax at excise tax sa langis, ang pag-rollback sa presyo ng petrolyo ng 55 pesos kada litro at ang tuluyang pagbabasura sa Oil Deregulation Law. Inaasahang lalahok ang libo-libong driver at operator at sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa laban sa krisis sa ekonomiya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, nanawagan po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grupong Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO na agarang tugunan ang krisis sa sektor transportasyon dulot naman ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa panayam po ng programang Damdaming Bayan kay Liberty Libay de Luna, National President ng ACTO, sinabi niya, lumabot na raw po sa higit sa 2,000 hanggang 2,500 ang arawang gastusin sa krudo, habang nasa 500 piso na lamang ang naiuuwi daw po ng mga tsuper na paghatian pa nila ng konduktor. Kaugnay po nito, humihiling po ang grupo na agarang fuel subsidy, ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development
pagpapatupad ng service contracting program kung saan babayaran po ng pamahalaan ng mga tsuper kapalit ng libreng sakay sa mga pasahero. Panawagan din ng grupo ang moratorium o pansamantalang suspensyon ng pagbabayad ng amortisasyon sa mga modernong jeepney na umabot sa 39,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada buwan. Bukod dito, hiniling din na akto sa Pangulo na payagan daw po ang kahit pisong taas pasahe. Ha? Kahit piso, tataas pa. Upang makatulong sa kabuhayan ng mga tsuper. Yung moratorium na hinihingi po namin sa gobyerno na sana magkaroon ng agreement doon sa gobyerno natin, sa DOTR, sa ating LTFRB at kay Presidente Marcos na sana matulungan kami na wag munang magbayad kami sa mga bangko ng mga naka-modernize na mga cooperative at korporasyon nationwide. Hindi po talaga namin kaya magbayad ng amortization, sir. Bali, nanawagan po ako sa ating Presidente Marcos na sana bigyan niya na po ng mayagan na po kami na makapagtaas ng pamasahe dahil kahit piso lang malaki pong tulong po sa amin yan dahil ang pasahero natin akyat at panaog at yan po ay pandagdag po ng aming pambili ng bigas at pambili ng aming mga ulam. Samantala, hindi pa natatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kopya ng inaprobahang panukalang batas ng Kongreso na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin ang excise tax sa langis. Tiniyak naman ng Malacanang na agad itong pipirmahan sa sandaling mapasa kamay ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang dahilan para hindi agad pirmahan ang panukalang batas na sinertipikahang urgent. Ito ang tugon po ng palasyo sa tanong kung bakit hindi pa pirmahan at agad na ipatupad ng Pangulo ang tapyas o suspensyon sa fuel tax, gayong mabilis naman itong inaksyonan ng Kongreso. The bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. Bahagi po ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Tomorrow's News Tonight. Nakakuha naman ng karagdagan dahilan si Senate President Tito Soto para ipursige ang tuluyan ng pagbasura sa umiiral na oil deregulation law. Ito'y nang ipakita ang isang chart na may pamagat na Asian Diesel Price Tracker na ipinadala sa kanya ng isang kaibigang negosyante. Makikita sa naturang chart na ang Pilipinas ang may pinakamalaki ang itinasalaga ng diesel kumpara sa iba pang mga bansa sa Asia simulan ng may gyera sa Iran. Idinimpo ng Pangulo ng Senado, abusado ang mga oil company sa Pilipinas. Yun na. Kaya't panahon na raw pong i-repeal ang umiiral ngayon na oil deregulation law. Umaapila naman ang Makabayan Bloc sa dalawang kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng emergency session para ipasa ang panukalang batas na makatutulong para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Ayon kay Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, makatutulong ang pagbabalik sesyon kahit ilang araw bago ang Holy Week dahil maaaring maraming dapat na aksyonan na mga economic relief measures. Kabilang na dito ang sinusulong na hakbang at sinusuportahan ng Makabayan Bloc na pagbuwag sa excise tax at VAT sa langis. Napapanahon na din ang pagpapatupad ng regulasyon at transparency para pigilan ang overpricing. Kagaya ho nung kino-author ni Senador Erwin Tulfo. At repeal sa oil deregulation law at buwisan ang oil profit para mapondohan ang mga subsidy. TNT Tomorrow's News Tonight. Suportado naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi ng Department of Agriculture na magtakda ng price ceiling sa imported na bigas sa bansa. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsumiti na ng rekomendasyon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Price Coordinating Council para pag-aralan ang pagpapatupad ng 50 pesos price cap sa bawat kilo na imported rice. Ang nasabi hakbang ay tugon ng pamahalaan sa tumataas na gastusin sa shipping at farm inputs dahil naman sa pandaigdigang tensyon
na nagdudulot naman ng pangamba sa posibleng profiteering o pagsasamantala sa presyo sa lokal na merkado. Nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din na mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuportahan. Aprobado naman ng Department of Finance batay sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapatupad ng VAT exemption sa indigenous natural gas at sa kuryenteng nagmumula rito. Sa ilalim ng bagong revenue regulation na nagpapatupad sa Philippine Natural Gas Industry Development Act, hindi napapatawa ng VAT ang bentahan at pagbili ng lokal na gas, pati na ang serbisyong konektado sa paglikha ng kuryente mula rito. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos upang palakasin ang energy security at direktang mapagaan ang pasani ng mga consumer sa kanilang electric bills. Nilinaw naman ang kawanihan na ang exemption para sa aggregated gas ay limitado lamang sa bahaging nagmula sa indigenous sources at kailangan ng sertipikasyon mula sa Department of Energy upang matiyak na tanging mga kwalipikadong kumpanya lamang ang makikinabang sa naturang insentibo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, dapat pamunong iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Crisis Committee para matugunan ang epekto sa Pilipinas ng krisis sa Middle East. Sa press briefing, sinabi ni Paras Press Officer Yusek Claire Castro na isinasapinal na lang ang dokumento para dito. Tumanggi muna si Castro na magbigay ng mga detalye tungkol sa Crisis Committee at hindi rin ito binanggit kung sino-sino ang mga bumubuo sa naturang komite. Subalit ayon po sa opisyal, pangunahing tungkulin ito na tiyaking hindi maubusan ng supply ng langis at iba pang pangangailangan ang mga Pilipino. Sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Inanunsyo naman ng Malacanang na mas palalawakin pa ang rollout ng fuel subsidy sa sektor ng transportasyon sa buong bansa simula sa April 6. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay bahagi ng ipinatutupad na whole of government approach para maibsan ang pasani ng mga commuter, drivers at iba pang mga apektadong sektor sa bansa. Una nang nabigyan ng fuel subsidy ang 100,000 tricycle driver alinsunod sa kautusan ni PBBM. Mabibigyan din ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisda mula sa karagdagang alokasyon na 50 million pesos sa regional field offices. Samantala, tiniyak ni Castro na patuloy na ipatutupad ang complementary measures kabilang na ang libreng sakay gamit ang Love Bus sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, tiniyak po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na tuloy-tuloy ang pamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda sa buong bansa. Ayon po sa BIFAR, bago pa ang tensyon sa gitnang silangan, nakalatag na raw po ang fuel subsidy program bilang bahagi ng mas malawak na proteksyon sa kabuhayan po ng mangingisdang Pilipino. Sa ngayon ay higit sa 10,000 mangingisda na raw po ang nakatangkap ng ayuda sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Naipugnayan na rin po ang BIFAR sa Development Bank of the Philippines para mapabilis ang karagdagang pondo sa programa. Sa ilalim po ng Fuel Assistance Program, tumatanggap ng bawat kwalipikadong mangisda ng one-time 3,000 pesos na subsidiya na ipinapamahagi sa pamamagitan ng cash card o voucher. Samantala, marami namang mananakay ng LRT2, partikular na po yung mga sumasakay sa Antipolo Station ang nabigla kaninang umaga na nabawasan ng kalahati ang halaga ng kanilang pasahe. Sa report ni RH52 Edniel Parosa, automatic na nababawas
ang 50% across the board discount sa pasahe sa tren kahit pa sa mga ticketing machine. Ang dating 35 pesos na pamasahe mula Antipolo hanggang Recto at vice versa, nasa 18 pesos para sa mga single journey ticket holder, habang ang 17 pesos habang nasa 17 pesos naman ang pamasahe ng mga mayroong stored value o beep cards. Nagsimula na ngayong araw ng Lunes, March 23, ang 50% discount sa pasahe sa LRT2 at MRT3 para makatulong na maibsan ang epekto ng pagtaas ng krudo sa mga commuter. Nabigla lang, hindi man lang napangiti. Siguro napangiti na rin. At hindi nagpasalamat? Ay, maaaring nag-thank you. Thank you, O Lord! baka naman Sana man lang, nabigla, uy! Wow, nabawasan, ha? Uy, salamat po, Lord! Diba? Dapat thank you. Thank you tayo. Kahit paano makatulong po yan sa ating mga babayan, lalo na yung mga commuter natin sa MRT3 and LRT2. Sana LRT1 meron din. Yun nga kasi private sector yun eh. Ang alam ko, pinakikiusapan, MLRC nakikipag-ugnayan. yun eh. Nakikipag-ugnayan ang LRTA sa LRMC. Sumunod na sila. Alam po niyo, pag nagbibigay po kayo, meron pong biyayang dumarating sa inyo. Yes. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po si papang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi. Na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Ang niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. And tomorrow's News Tonight. Report muna tayo. Ngayong gabing ito mga kaibigan ng Lunes. Meron tayong update mula kay Noche Cacas. Higit po sa 4 na bilyong pisong halaga ng dangerous drugs. Abay nakatakdara pong wasakin. Susunugin daw po ng PDEA bukas sa may 13 Martires, Cavite. Report mula kay RH27 Noche Cacas Noche. Lakay Ray at Kises aabot sa 4.5 bilyong halaga o pisong halaga ng illegal drugs ang sisirain, wawasakin, susunugin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa 13 Martires City sa lalawigan ng Cavite bukas ng umaga. Ayon sa PDEA, isasalang lahat ang mga dangerous drugs sa Integrated Waste Management Facility sa Barangay Aguado. Ito ay bahagi pa rin umano ng matatag na determinasyon ng pamahalaan na lipulin ang kalakalan ng illegal na droga and uphold the public accountability. Magiging guest of honor and speaker si Interior Secretary Jenvic Remulla, kung saan masaksihan din ang pagwasak, pagsunog ng mga droga. Ang nasabing illegal na droga ay nakumpiska mula sa iba't ibang law enforcement unit sa laban kontra illegal drugs. Arit sa 27, Nochikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 2 tirador ng motorsiklo arestado naman sa Bulacan. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, so cases sa threat, arestado ang 2 suspect na pawang mga notorious na tirador ng motor sa ginawang follow-up operation sa pinagsanib person ng mga otoridad ng Plaridel at Balagtas nang ito'y matuntun sa kanilang kinaroroonan sa isang compound sa kupitan ng Barangay Burol Balagtas, Bulacan. Batay sa tanggap ni Police Lieutenant Colonel Ristuto Granil, ng Plaridel PNP, pinagtungo sa himpilan ng kapulisan ng isang 37 anyos na lalaki upang i-report na kung saan ay tinangay ang kanyang motor noong Marso 21 alas 3:30 ng madaling araw at kanya lamang ito'y pinarada sa kanyang tapat mismo ng kanilang bahay. Ng kalaunan ay na-discover nawawala nga ito. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad kung saan nireview ang mga naka-install at CCTV sa lugar at bigay din ng mga impormasyon sa kanilang namataan tangay-tangay motor sa direksyon ng pamuntang Balagtas. Agad nakipag-coordinate ang Balagtas PNP at ganun din ang Plaridel PNP. Ganap na 23 ng Marso, alas 12:30 ng madaling araw, ay pinasok na ng mga otoridad ang nabanggit na compound. Nagresulta ng pagka-aresto ng mga suspect na isang 28 anyos at isang 29 anyos na pawang mga residente ng Balagtas, Bulacan. Nakumpiska mismo sa suspect yung ninakaw na Honda Mio Sportline at kulay dilaw. Kung saan din ay bumungad sa mga otoridad ang Honda Click at Honda Mio na mga iba pang mga motor na chap-chap na at mga pyesa na nakabalagbag sa lugar na alam na ng mga otoridad kung saan
ay itong mga nadiskubre ng mga motor at mga kinatchop na mga motor din ay ito'y galing nga din sa kinanap din nila. Nakatip na ngayon sa custodial facility ang dalawang arestado suspect habang ito'y naharap sa kasong RA 10883 Anti-Kidnapping Act. Federico Wanalili para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, meron tayong update mula naman sa Pangasinan. 42 katao na aresto daw po sa isang linggong operasyon ng PNP Pangasinan kontra droga. Report mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Ang linggong operasyon ng Pangasinan PNP kontra illegal na droga at iba pang mga kriminalidad mula Marso 16 hanggang 22 ngayong taon sa buong lalawigan. Batay sa inilabas na ulat ng tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, 38 anti-drug operation ang naisagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit na nagresulta ng pagka-aresto ng 41 katao at pagkakumpiska ng 117.65 grams ng shabu na may street drug price na 800,000 piso. Sa illegal gambling, 24 na individual ang naaresto sa 7 operasyon. Sa wanted person, may 7 most wanted person at 41 other wanted person ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest at sa Los Firearms 7 katao ang naaresto at nakumpiska ang 11 armas sa sinagawang 15 operasyon. Sinabi ni Colonel Mercolio na lalo pa nilang paiigtingin ang operasyon nila kontra sa lahat ng gumagawa ng labag sa batas dito sa lalawigan upang matiyak ang katahimikan ng buong komunidad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, inatasan naman ng Department of Education ng lahat ng pampublikong paaralan sa bansa na panatilihing payak ang graduation ceremony sa March 30 hanggang 31. Nakasad sa Memorandum Number 15 Series of 2026 ang pag-iit na bawal ang kahit na anong koleksyon sa mga mag-aaral, lalo na ngayong nagtitipid ang bansa dahil sa pagsirit ng presyo ng langis. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, dapat ay panatilihin ng mga eskwelahan sa simpleng venue ang kanilang graduation rites tulad ng school grounds at gymnasium. Gayon din bawal ang kahit na anong non-academic requirements tulad ng field trip at prom night bago makapagtapos ang isang mag-aaral. Ipinaalala din ni Angara ang selebrasyon ito ng achievement o karangalan at hindi dapat na maging hamon sa magulang ang magiging gastusin. Lahat umano ng ilalabas na pera sa seremonya ay sagot ng Maintenance and Other Operating Expenses Fund ng bawat public school. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, ipinagutos naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasagawa ng simulation ng pagsasanay ng bawat police unit sa maring epekto ng krisis sa langis. Pagdating naman sa krimen, sa panempo sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na pinaghahanda ng hanay ang lahat ng maring senaryo kaugnay ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang dito ang kawalan ng trabaho. Halimbawa ay sa mga gasolinahang pansamantalang nagsara dahil naman sa salat na supply. Sa datos naman na hawak ng PNP, nasa 403 gas stations na ang naitatalang sarado mula nang pumutok ang gyera sa gitnang silangan. Maliwanag po ni Tuanyo kung maraming negosyo ang apektado para baka dumami rin daw po ang krimen tulad naman ng robbery, nakawan at looting. At kamay nito, sabi ng GPNP, simulation exercises ng all possible scenarios ang ating mga regional offices. Halimbawa, yung mga massive looting, yung po mga robbery. Kaya kamay nito, sabi niya, palakasin, gawing intelligence-driven ang lahat ng operations ng ating police regional offices para isagawa yung actual na operations sa mga grupo o individual na magsasagawa ng robbery at theft. Sa iba pa nating mga balita, kinasuhan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng cyber libel sa Department of Justice ang 18 nagpakilalang dating Marines na bagmen umano ni Zaldico.
Ito po'y dahil sa seryosong paratang na tinulungan umano ni Trillanes ang 5 investigador ng International Criminal Court habang nasa Pilipinas. Ayon kay ayon sa ex-Marine, tumanggap po ang dating senador ng $2 milyong mula kay Zaldico para sa ICC. Itinanggi naman ni dating senador ang paratang at ipinunyag ng akusasyon ay babawiin ng ilan sa mga dating sundalo. Kasama din sa inirereklamo ni Trillanes ang 4 na vloggers na kilalang taga-suporta ng pamilya Duterte. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, patuloy namang hinahanti ngayon ng pulisya ang pumatay sa isang radio announcer sa Negros Occidental. Magugunitang binaril noong March 20 si Julito Diamante Calo, radio host ng 88.3 DNN News FM sa harap po ng kanyang bahay sa may sitio Lapak, Kawayanan, Barangay Robles, La Castellana. Lulan ng kulay puting SUV ang gunman na bigla ring tumakas. Pagkatapos barilin sa ulo si Calo na sanhi ng bigla nitong kamatayan. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., agad nang ipinakalat ang tracker teams para hantingin ang suspect at kung sino ang utak sa naturang krimen. Kasabay po nito'y maring kinundinan ng PNP ang ginawang pagpatay kay Calo at tiniyak na may harap sa hustisya ang sinumang sangkot sa karumal-dumal na krimen. Samantala, ilabas na ang inyong mga swimming trunks. Oh, bakit? Swimsuit. Oh. Ngayon po ay tag-init na. Yan ay matapos pong i-anunsyo ng Pag-asa ang pag-uumpisa ng warm and dry season sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes. Kasabay nito'y ang pagtatapos naman ng hinahanap mong si paring amihan na nagdadala naman. Mare ba? Ay, oo nga pala. Yan na, si Maring Amiha na nagdadala ng malamig na simoy ng hangin. Gayunman, ang ilang bahagi po ng Hilagang Luzon ay makararanas pa rin ng paminsan-minsang malamig na ihip ng hangin na kung minsan ay bahagyang pag-ulan. Dahil po sa pagpasok ng dry season, inaasahan po ang pagtaas ng heat index hanggang sa buwan ng Mayo. Pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko laban sa mga heat-related illnesses, lalo na sa kasagsagan ng tag-init. Alam ko nung sino una maglalabas ng bikini dyan eh. Ay, hindi ako yun. Si partner. Nalapit na. May swimming pool pa naman doon. Meron ba? Oo, alam ko meron daw eh. Ay, ilabas na. Ilabas lang, huwag isusuot. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Uy, sandali lang. Ano yung 15 anyos na dalagita? Oo, patay Sanya? po yung matagpuan yung isang 15 anyos na dalagita. Oo. Ang pangalan pala nito ay si Isabel Sofia Tablate na napaulat na nawawala simula pa noong March 18. Ang sabi po ni PNP Chief Police Colonel Hendrix Mangaldan, ang hepe po ng Pasig City Police. Positibong kinilala po ng pamilya ang biktima matapos na matunton ang kanyang labi doon sa loob po ng feeds factory sa Barangay Santolan. Pabrika ng patuka. Patuka. At natukoy po yung bangkay matapos ang backtracking sa CCTV. Kung saan ay nakita nga po yung dalagita, ilang kilometro lang ang layo sa kanilang bahay. At may nakita rin po na nylon cord na hinihinalang ginamit sa insidente. So, iniimbestigahan. Iniimbestigahan kung may foul. Tiyak naman to, may foul play. Hindi, wala namang indikasyon na ginahasa. Wala eh. Walang binanggit dito siguro dadaan pa yan sa autopsya. Yes. Ano nangyari dun sa dalagita? Ano ba naman yan? TNT Top News Trending Worldwide. Sa pong TNT Global News, 4 na ambulansya sinunog daw po sa London. Itinuturing na anti-Semitic hate crime. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina.
Isang insidente ng panununog ang naganap sa hilagang bahagi ng London kung saan 4 na ambulansya ng isang Jewish community organization ang sinunog magdamag. Ayon sa London Fire Brigade, 6 na fire truck at 40 na bumbero ang rumisponde sa sunog kung saan nagkaroon pa ng pagsabog sa ilang bahagi ng mga sasakyan na naging dahilan para mabasag ang mga bintana ng kalapit na gusali. Pero ayon sa ulat, wala namang nasugatan dahil sa pagsunog. Tinukoy ng pulisya ang insidente bilang isang anti-Semitic hate crime. Kinundina ni Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer ang pangyayari at tinawag itong nakakagulat at nakakapangilabot. Ayon sa ulat, may isang militanteng grupo na may kaugnayan umano sa Iran ang umako na sa insidente. Pero hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng naturang pagsunog. Para sa TNT Global News, ito si Wina Parlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa TNT Sports, NU Bulldogs tinapos ang winning streak ng FEU Tamaraw sa UAAP Season 88 Men's Volleyball. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Napataob na ng National University ang undefeated na Far Eastern University sa second round ng elimination sa UAAP Season 88 Men's Volleyball. Ipinaranas ang Bulldogs ang unang pagkatalo sa Tamaraws pagkatapos ang 5-setter game sa scores sa 28-26, 17-25, 24-26, 25-11 at 15-8. Nanguna sa Bulldogs sina Alas Pilipinas players Leo Ordiales na nasungkot ang career high na 30 points at si Micaelo Budin na may 25 points. Samantala sa Tamaraws, nanguna rito si Mico Espartero na may 22 points at sinundan ni Derek Saavedra at Lyric Mendoza na may 18 points. Sa ngayon, nangunguna pa rin ang FEU sa leaderboard sa kanilang 8 wins at 1 loss habang pumapangalawa ang NU na may 7 wins at 2 losses. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. At ngayon sa ating showbiz. Sa ating showbiz, mga kaibigan, si Rocco Nasino, abay nagulat daw po sa kanyang electricity bill. Gaano kaya kalaki? Hindi lang ikaw nagugulat, Rocco. Maraming mga Pilipinong gulat na gulat. Pokwang idinala lang daw sa sayaw ang kanyang bayarin. Buti nga nakakasayaw pa eh. Oo nga eh. Sa ibang Pilipino, kapag ka natanggap yung bill, natutulala na lang at napahihinto. Correct. Narito mga kaibigan ng report mula kay Don Carlos. Don. Viral ngayon sa social media ang 31,000 pesos na electric differential bill na aktor na si Rocco Nasino. Sa kanyang Facebook post na nawagan ito sa Meralco kung saan galing at anong basis na naturang bill na bukod pa sa kanyang actual bill. Nakapagtataka raw na tila na doble ang kanilang monthly bill na agad namang naipaliwanag at naayos ng Meralco. Samantala, hawak mo ang beat, hawak ni Pokwang ang bill dahil idinaan na lamang ng komedyante sa sayaw ang kanya namang 32,000 pesos na bayarin. Paglilinaw ni Pokwang sa mga nagulat na netizens, may negosyo sila sa bahay kaya raw umabot ng ganung kataas ang kanilang kuryente. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mukhang nagkamali yata ang kwentada ng Meralco. Oo. Meralco, pero iba yung nakikita ko. Ano? May mauuso na naman. Marami na namang hahawak ng Meralco bill at magsasayaw. Nagpauso si Pokwang eh. Diba? Ay. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi, Tokayong Reynadar. Ano bang meron dyan? Oo. Pinokonta ko na nga eh. Ayan, baka may balita sa SBMA o kaya sa Zambales. Yes. Mamaya malalaman natin anong balitang yan mula kay Tokayong Reynadar. Shout ka lang sa akin, si Ray. Ayan. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa ating mga nakagapay mula po sa DZRH News Team. Maraming salamat sa DZRH Radio, TV, Digital, maging sa ating Malanday Transmitter. May babatiin ka ng belated happy birthday Sino? Si Congressman Salvador Ayaw Lito nga pala, kung kaador. Kala mo nakaligtas ka na. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Meron pang salad yun.
Ayan, kung ka-Ador Preto, sir, happiest, healthiest, and blessed birthday sa iyo. Sino pa ba mga And magbe-birthday more sa atin? birthdays to come in your life. Advance happy birthday na rin kay Giselle Ricafort. Uy, Malapit Miss na. Giselle, advance Sa happy birthday Makalawa. sa iyo. Wow. Talaga naman, Sa no. katapusan, si Mr. Raymond Dedpaas. Ayun, ang dami palang magpapamerienda dito sa News Center, ha? Truck ho yan sa kabila ng krisis. Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Hobson. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino